Marshall P. Kabanata 5306. Sa katunayan, tulad ng Phoenix Clan, ang Dragon Clan ay pareho. Maliban na ang Dragon sources ay mula sa Dragon Pool, kaya para sa Dragon at Phoenix Clans, ang mga lugar na iyon ay ang ugat ng kanilang buong clan, ang Dragon Pool ang pinagmulan ng Dragon Clan at ang Phoenix Nests ang pinagmulan ng Phoenix Clan. Minsan naisip ni Yang Kai kung ang pagbaba ng mga talento ay haantong sa tuluyang pagkalipol ng Dragon Clan, ngunit ito ay imposible lamang. Hanggat nananatili ang Dragon Pool, ang Dragon Clan ay hindi kailanman mawawala. Maaaring may mga sitwasyon kung saan ang clan ay nagiging mahina at mahina, ngunit hindi iyon maiiwasan kung ito ay kalooban ng makalangit na daan. Gayunpaman, nagulat si Yang Kai sa katotohanan na mayroong mga Phoenix Nest na walang may-ari sa Immortal Parasol Tree na ito. Hindi ba't ang ibig sabihin noon ay maaari niyang pasukin ang walang may-ari na Phoenix Nest sa kanyang kalooban? Tulad ng sinabi, ang isa ay magsuot ng bakal na sapatos na naghahanap ng kanilang mga paa. At saka, mukhang walang intensyon si Huang Xiniyang na pigilan siya sa pagpasok sa mga walang-ari na Phoenix Nest na ito. Hindi ba ito isang tacit na kasunduan? Sok. Si Niyang ay hindi ganoon kalupit kung tutuusin. Ang kanyang tila hindi sinasadyang mga salita ay talagang nagturo sa kanya patungo sa isang kapaki-pakinabang na landas. Pinigilan ni Yang Kai ang kanyang pananabik habang tinatahak niya ang isang hindi pag-aari na Phoenix Nest. Sa pagpapatunay na ang pugad ay hindi nabuksan sa maraming taon, siya ay nagtrabaho. Lumitaw ang Space Principles habang nagpupunas siya para kumonekta sa Phoenix Nest portal. Noong una, naisip niya na hindi ganoon kahirap buksan ang portal na ito dahil sapat na ang kasanayan niya sa Dao of Space. Bukod dito, ang portal na ito ay walang anumang espesyal na hadlang dito, na ginagawang mas simple ang pag-access. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan ni Yang Kai na ang mga bagay ay hindi gaanong simple. Ang portal ng Phoenix Nest ay talagang walang hadlang at naramdaman din niya na nasa harapan niya ito. Ngunit kahit anong pilit niyang buksan ito, ang portal ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-ubo. Ang portal ng Phoenix Nest ay tila nilock ng isang hindi nakikitang puwersa. Noong una ay naniniwala si Yang Kai na ang kanyang diskarte ay hindi tama. Ngunit habang ang portal ay nananatiling nakasara kahit na pagkatapos ng ilang araw ng pagsubok, unti-unti niyang naunawaan ang isyu. Hindi dahil sa hindi siya sapat na sanay sa Dao of Space ngunit ang Phoenix Nest ay talagang may ibang kinakailangan para mabuksan. Ganito ang naging conclusion ni Yang Kai dahil ang portal ng Phoenix Nest sa kanyang harapan ay tila na-lock ng isang hindi nakikitang puwersa at malamang na kailangan niya ng tamang susi para mabuksa. Ito. Hindi napigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga habang inaalala ang sinabi sa kanya ni Huang Xiniyang at ang ugali nito noong panahon na iyon. Niloko siya. Ngayon, naisip ni Yang Kai na kailangan ang katugmang Phoenix Source para ma-unlock ang Phoenix Nest na ito. Sa madaling salita, ang susi sa mga portal ng Phoenix Nest na ito ay ang Phoenix Sources mismo. Kahit na siya ay may mas mataas na karunungan sa Dao of Space kumpara sa marami. Hindi siya nakapasok ng walang susi. Pagkatapos ng lahat, ang Immortal Parasol Tree ay isang natatanging pag-iral na isinilang sa lalong madaling panahon pagkatapos na umiral ang universo. Masasabing isa itong uri ng Supreme Innate Treasure. Paanong ang anumang bagay na may kaugnayan sa gayong kayamanan ay napakadaling ma-access. Ang pag-asa na nasimulan noon ay nawalan ng awa, na naging dahilan upang muling malungkot si Yang Kai. Magiging maayos pa rin siya kung hindi niya alam ang mga kondisyon ng Phoenix Nests para sa kanyang paglilinaw, gayunpaman, hindi lang niya namamalayan, nakatitig pa siya. Ito ay isang kakilakilabot na pakiramdam na hindi na ma-access ito. Si Yang Kai, medyo hindi pa rin makapaniwala, ay umikot muli sa Immortal Parasol Tree, naghahanap ng mga portal na sarado ng napakatagal na panahon. Mga ad ng Pub Future. Sinubukan niya ang tatlong iba pang Phoenix Nests ng magkasunod, lahat ay hindi nagtagumpay. Nang makarating siya sa pang-apat na pugad. Inakala ni Yang Kai na magiging pareho ang sitwasyon, ngunit pagkatapos ng kaunting puwersa, ang void sa kanyang harapan ay umungol,
at isang portal ang malabong nabuo. Tumingin si Yang Kai sa masayang pagtataka. Habang handa na siyang gamitin, buksan ang portal na ito nang bigla niyang naramdaman na may mali. Ang portal na ito ay tila hindi tumutugon sa kanyang mga aksyon, ngunit sa halip ay isang kakaibang kapangyarihan mula sa loob. Nagdilim ang ekspresyon ni Yang Kai, "Nako. Oo nga." Lumitaw ang ulo ng Phoenix mula sa portal. Nagtanong habang nakikita ito kay Yang Kai na may pulang dugong mga mata ng Phoenix, "Munting bastard, ano sa tingin mo ang ginagawa mong iniistorbo sa akin?" Pagkasabi nito, ang matalim na tuka nito ay nakatutok kay Yang Kai, tinatangka siyang suntukin. Tumindig ang balahibo ni Yang Kai. Ang tila normal na halik na ito ay maaaring magbukas ng malaking butas sa kanyang katawan kung siya ay tinamaan nito, posibleng mapunit pa ang kanyang kaluluwa sa proseso. Ang Phoenix Nest na ito ay hindi naman isang hindi pag-aari na Phoenix Nest, ang Panginoon nito ay nag-retreat lang ng mahabang panahon, kaya hindi naman ito nabuksan sa loob ng maraming taon. Sa pag-iisip ngayon, napagtanto ni Yang Kai na marahil ito ang kaso para sa iba pang tila walang may-ari na Phoenix Nests. Sabi nga, kapag madalas maglakad sa tabi ng ilog, hindi maiiwasan ang basa. Senior, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sigaw ni Yang Kai habang baliw na itinulak ang kanyang space principles, agad na nawala sa kinatatayuan niya. Nang muli siyang lumitaw. Mayroon na siyang 100,000 kilometro ang layo mula sa No Return Pass, gayunpaman. Siya ay nasa isang gulo medyo gusot sa puntong ito, punit-punit ang kanyang damit, at may sugat siya sa kanyang dibdib kung saan umaagos ang golden blood. Sa Immortal Parasol Tree, isang malamig na ungol ang umalangaw-ngaw, "Sa susunod, kukunin ko ang buhay mo." Pagkatapos, umatras ang ulo ng Phoenix nang magsara ang portal. Ngayon, ang mga bagay ay talagang awkward para kay Yang Kai. Kahit na nag-react siya sa pinakamaikling panahon at gumamit pa ng space principles para makatakas, ang Tao of Space ay ang Grand Tao pa rin na nilinang ng lahat ng miyembro ng Phoenix Clan. Hindi nakatakas si Yang Kai mula sa halik na iyon gaano man siya nagpumiglas o nagtangkang tumakas, na nagdusa ng pinsala sa huli. Sa kabutihang palad, tila ang Phoenix Clan ay may likas na banayad na pag-uugali, kaya ang sinaktan ni Yang Kai ay walang anumang intensyon na patayin siya ng walang awa. Kung ang Dragon Clan ang kanyang ininsulto, malamang na makulong si Yang Kai sa isang life or death na labanan ngayon. Sa loob ng kanyang Phoenix Nest, si Siniyang ay tumawa ng tawanan habang pinapanood ang kaguluhan. Habang si Fang Liu lang ay umiling, sa pag-aakalang ang tao ay titigil na magdulot ng kaguluhan pagkatapos magdusa ng ganoong pagkawala. Pagkatapos ng lahat, walang ideya si Yang Kai kung aling Phoenix Nests ang hindi pag-aari at hindi pa nabubuksan dahil sa matagal na pag-atres ng may-ari. Ngunit agad na napagtanto ni Fang Liu lang na siya ay mali. Pagkatapos magpalipas ng ilang oras sa labas, nagpalit si Yang Kai ng ibang damit at casual na tumakbo pabalik sa Immortal Parasol Tree upang ipagpatuloy ang dati niyang ginagawa. Hindi nakaimik si Fang Liu lang, bakit napakatigas ng ulo ng tao na ito? Hindi kailanman magbubukas ang Phoenix Nests maliban kung naruroon ang pinagmulan ng may-ari. Dapat alam na niya ito, kaya bakit mag-aaksaya ng oras? Gayunpaman, si Yang Kai, na may naunang karanasan na ngayon, ay nagsimulang kumilos ng mas maingat. Hindi siya nang ahas na magdulot ng malaking kaguluhan kahit na sa Phoenix Nests na tila walang nagmamay-ari, sa takot na may isa pang Phoenix na lalabas para suntukin siya. Kasalukuyan siyang naghahanap ng partikular na Phoenix Nests. Sa kabila ng laki ng Immortal Parasol Tree, walang gaanong miyembro ng Phoenix Clan. Dahil dito, walang masyadong Phoenix Nests. Mga ad ng Pub Future. Halos 100 lang sila. Sa madaling salita, ang bilang ng mga miyembro ng Phoenix Clan ay humigit kumulang 100 lamang. Binibilang din ito ang maraming Phoenix Clan sources na nawala sa labas. Tinansya ni Yang Kai na may humigit kumulang 40 o 50 miyembro lamang ng Phoenix Clan na naninirahan pa rin sa Immortal Parasol Tree. Gayunpaman, isa na itong malaking puwersa kung isasaalang-alang na ito ay ang Phoenix Clan. Ang bawat mature na dragon ay katumbas ng isang high-rank Open Heaven Realm Master.
At dahil sa kanilang mahabang buhay at minanang bloodline, kailangan lang nila ng oras upang palakasin ang kanilang mga sarili upang umakyat sa antas na katumbas ng 8th Order Open Heaven Realm, nang hindi na kailangang dumaan sa maraming panganib. Isang prosesong katulad para sa lahat ng banal na espiritu. Dahil walang gaanong Phoenix Nests, medyo nahirapan si Yang Kai na hanapin ang lahat ng ito at pagkaraan ng 4 na oras, tumayo siya sa harap ng isang partikular. Ito ay isa pang Phoenix Nest na hindi nabuksan sa loob ng maraming taon. Kung hindi pa naramdaman ni Yang Kai ang isang bakas ng pamilyar na aura na umaagos mula sa Phoenix Nest na ito, hindi niya malalaman kung walang may-ari sa loob o wala. Ang pamilyar na aura na iyon ang nagkumpirma na ang Phoenix Nest na ito ay walang may-ari. O hindi bababasa, hindi kasama ang may-ari. Ito ay dahil ang aura ng Fire Phoenix na nagmumula sa pugad na ito ay kay Liu Yan. Ang Phoenix Source na pag-aari ni Liu Yan ngayon ay mula pa noong Martial Flame Great Emperor na nagkataon na nakakuha ng Phoenix True Fire maraming taon na ang nakalilipas. Pagkatapos linangin kasama nito, ang Martial Flame sa kalaunan ay umakyat upang maging isang dakilang emperador ng Star Boundary. Sa panahong iyon, nagdulot ng kaguluhan ang Heaven Devouring Great Emperor, Wu Kuang. Bilang resulta, lahat ng iba pang Great Emperors ng Star Boundary ay lumaban sa kanya sa isang nakamamatay na labanan sa Shattered Star Sea. Sa labanang iyon, nawasak ang katawan ni Wu Kuang bilang resulta ng kanyang pagkatalo. Kasama ng kanyang kamatayan, ilang iba pang dakilang emperor, na sina Asher Si Great Emperor, Martial Flame Great Emperor, Yuan Ding Great Emperor, at Cyan Lotus Great Emperor ay namatay. Iyon ang panahon kung saan napagtagumpayan ni Wu Kuang ang lahat at nagharing parang malupit. Ngunit, sa huli, ang kanyang mga aksyon ay humantong sa pagkagalit ng publiko na sa huli ay pinatay siya. Nang maglaon ay nahayag na si Wu Kuang ay nagpanggap ng kanyang sariling kamatayan, at pagkaraan ng maraming taon ay nabuhay na maguli. Gayunpaman, nanatili ang kwento ng paggamit niya ng kanyang sariling kapangyarihan upang patayin ang maraming dakilang emperador, na nakakabighani sa lahat ng nakarinig nito. Walang ibang dakilang emperador ang nagtataglay ng lakas na katulad ng kay Wu Kuang. Matapos ang pagbagsak ng Martial Flame Great Emperor, ang Phoenix True Fire ay nanatili sa Shattered Star Sea. Nang maglakbay si Yang Kai sa Shattered Star Sea para sa pagsasanay, nakuha niya ang Phoenix True Fire at kalaunan ay ibinigay ito kay Liu Yan upang pinuhin. Dahil dito, madali niyang nakikilala ang aura nitong Fire Phoenix Source dahil pamilyar siya rito. Ang Phoenix True Fire, sa mahigpit na pagsasalita, ay talagang isang Phoenix Source. Ang aura na halos hindi napapansin sa Phoenix Nest sa kanyang harapan ay walang alinlangan na nagmula sa parehong pinagmulan ng Phoenix True Fire na ibinigay niya kay Liu Yan. Ngayong ito ay nakumpirma na, si Yang Kai ay maaaring kumilos ng buong tapang nang hindi na kailangang matakot sa isang miyembro ng Phoenix Clan na darating upang harapin siya. Ngunit sa kanyang pagkabigo, sa kabila ng pagiging tiyak na si Liu Yan ang may-ari ng Phoenix Nest, hindi pa rin niya ito mabuksan. Hindi niya itinuloy dahil alam niyang hindi ganoon kadaling buksan ang Phoenix Nest mula sa nakaraang karanasan. Pagkatapos ng kalahating araw ng paghahanap sa Immortal Parasol Tree, tumayo si Yang Kai sa harap ng isa pang Phoenix Nest. Kung hindi siya nagkakamali, si Jiufang dapat ang may-ari nitong Phoenix Nest, gayunpaman. Hindi siya sigurado dahil hindi siya madalas na nakikipag-ugnayan kay Jiufang, kaya wala siyang matangkad na alaala sa aura ng pinagmulan nito. Mayroong mataas na pagkakataon, gayunpaman. Nahanap na niya ang Phoenix Nest ni Liu Yan at Jiufang, kaya paano naman ang kay Suyan? Tiyak na magkakaroon ng Phoenix Nest dito na pag-aari ni Suyan. Sa sandaling ito, si Yang Kai ay walang pag-asa na makapasok sa Phoenix Nest upang linangin at higit na palakasin ang kanyang pangunawa at karunungan sa Tao of Space. Kaya ang gusto lang niya ay alamin kung saan matatagpuan ang Phoenix Nest ni Su. Yan para makatulong siya sa paggabay sa kanya. Dito sa kinabukasan kung saan siya ay makapaglilinang ng may kapayapaan ng isip. Ilang sandali pa, habang nakatayo si Yang Kai sa isang sanga ng Immortal Parasol Tree at tinitingnan ang void sa kanyang harapan, malumanay siyang ngumiti. Nahanap na.
Dapat si Soyan ang may-ari ng Phoenix Nest sa harap niya. Pamilyar na pamilyar siya sa aura na iyon, kung tutusin, siya ang kanyang unang asawa, at ilang beses nilang paglilinang na magkasama ay nagdugtong na sa kanilang mga aura. Nang dumating si Yang Kai dito, halos nakilala niya ang Phoenix Nest na ito dahil kay Soyan. Martial Peak Kabanata 5307. Ang pamilyar na aura na ito ay nagpabuntong hininga kay Yang Kai bilang pag-alala. Daan-daang taon na hindi niya nakita si Soyan bago pumasok sa Black Ink Battlefield. At ngayon ay ilang daang taon na ang lumipas, ngunit ang paghihiwalay niya sa kanya at ng iba pa ay naramdaman na parang ilang araw lang ang nakalipas. Sa isang guro tulad ni Yang Kai, mas mataas ang kanilang paglilinang, hindi gaanong binibigyang diin ang oras. Noong bata pa siya, pakiramdam ni Yang Kai na ang bawat araw ay dumating, ngunit, habang siya ay lumakas, kahit isang simpleng pag-urong ay maaaring tumagal ng mga taon. Ang pinakamatinding hangarin niya noon ay ang mabilis na mag-mature at makuha ang kalayaan at lakas na kaakibat nito. Ngunit sa pagbabalik tanaw ngayon, napagtanto niya kung gaano kahalaga ang panahon noong siya ay isang masayang bata. Iyon ay isang yugto ng panahon na maaari lamang manatili sa kanyang mga alaala. Ginugol niya ang kanyang buong buhay sa paglalakbay, mula sa timog hanggang hilaga at pabalik muli. Kahit na maraming babae ang nakapaligid sa kanya, hindi pa talaga siya nakakasama ng maraming oras. Labis na nadama ni Yang Kai na mas maraming oras ang ginugulo sa malayo sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay kaysa sa kanila mula nang simulan niya ang kanyang paglalakbay sa Martial Daw. Maayos pa rin noon dahil palaging may mga pagkakataong magtitipon. Ngunit pagkatapos niyang makapasok sa Black Ink Battlefield, alam niyang hindi niya makikita ang mga ito maliban kung ang Black Ink Clan ay ganap na maalis. Was all this really worth it? Naisip niya sa sarili. Ngunit ang ekspresyon ni Yang Kai ay mabilis na nagbago sa isang determinasyon, hindi, ito nga. Ang kasalukuyang maikling paghihiwalay ay kinakailangan upang maghanda para sa muling pagsasama pagkatapos. Sa wakas ay magiging mapayapa na siya at dadalhin ang kanyang mga kaibig-ibig na kasama sa paglalakbay sa mga bundok at ilog at magsaya sa kanyang sarili kapag natapos na ang labanan sa Black Ink Bat. Left field. Para sa kadahilan ng iyon, kailangan niyang maging mas malakas upang mabuhay. Ang pamilyar na aura ay nananatili sa kanyang mga daliri habang iniabot niya ang kanyang kamay upang hawakan ito, na para bang hinihimas niya ang mukha ni Soyan. Sa pag-abot niya, ang ekspresyon ni Yang Kai ay agad na napuno ng pagkabigla, na pagkatapos ay mabilis na naging kagalakan. Sa isang iglap, sumugod siya sa portal na nasa harapan niya at nawala. Sa susunod na sandali, dalawang figure ang lumitaw sa Immortal Parasol Tree na magkasama. Parehong tumingin sina Huang Xiniyang at Feng Liulang sa lugar kung saan nawala si Yang Kai sa sobrang hindi makapaniwala. Nanlalaki ang mga mata ni Xiniyang habang bumubulong sa paos na boses, pumasok siya. Bahagyang tumanggo si Feng Liulang, kinumpirma, pumasok siya. Ang mga iniisip ni Xiniyang ay nasa buong lugar, paano? Wala ring ideya si Feng Liulang kung paano sumagot, kaya sinabi na lang niya, ganito lang. Kalokohan. Pinandilatan siya nito. Pinagmamasdan niya si Yang Kai, kaya syempre alam niyang pumasok siya ng ganoon-ganoon. The point was, paano siya nakapasok? Phoenix Nest iyon. Mga ad ng Pub Future. At saka, hindi lang iyon ang Phoenix Nest. Habang nag-uusap ang dalawa, mas maraming Phoenix Nest ang bumukas, at may lumabas na mga figure mula sa mga portal, na halatang may napansin. Ang mga taong ito ay pawang mga kaakit-akit na lalaki at babae na may iba't ibang edad, at lahat sila ay nakatingin sa direksyon kung saan nawala si Yang Kai. Isang babaeng may partikular na marangal at siksik na aura ang lumitaw. Siya ay lumitaw na 15 o 16 na taong gulang sa unang impression, gayunman, kung ang isa ay nagbigay ng mas malapit na pansin, siya ay tila nasa kanyang maagang 20s. Nakapagtataka, pagkatapos siyang pagmasdan ng ilang panahon, bigla na lang siyang nasa mid-30s. Ang edad ng babaeng ito ay tila isang tunay na misteryo. Pagkatapos ay nagtanong siya sa mahinang boses, may nakabalik na ba saklan?
Nagpalitan ng tingin sina Huang Xiniyang at Feng Liulang bago mabilis na yumoko at ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Nagulat ang grupo ng mga miyembro ng Phoenix Clan nang malaman na isang tao mula sa malayo ang nagbukas nitong Phoenix Nest. Higit pa rito, ang tao na ito ay hindi ordinaryong tao, ngunit sa halip ay isang tao na nagpino at sumanib sa isang dragon source. Ang Phoenix Nest ay binuksan ng gayong tao. Hindi pa ito nangyari noon. Nagsimulang magdaldalan ang mga miyembro ng Phoenix Clan at hiniling na kaladkarin ang Brat palabas ng Phoenix Nest at parusahan. Ang Phoenix Nests ay ang ugat ng Phoenix Clan, kaya walang sino man maliban sa mga miyembro ng Phoenix Clan ang pinahintulutang pumasok sa loob ng mga ito. Gayunpaman, isang half-dragon human ang pumasok na ngayon sa isa. Paano matitiis ang gayong kalapastanganan? Kung ang Phoenix Nest na ito ay mabubuksan ng isang tagalabas, hindi ba maa-access ng lahat ang isa pang Phoenix Nest sa hinaharap? Maraming miyembro ng Phoenix Clans ang nagbahagi ng parehong mga saloobin at saloobin. Sa Immortal Parasol Tree, higit sa kalahati ng 40 miyembro ng Phoenix Clan ang sumuporta sa planong ito. Ang mas maliit na kalahati ay hindi tahasang sinabi ang kanilang pananaw, ngunit malinaw na hindi sila sumasang-ayon. Ang pinaka-inaalala nila ay kung paano nakapasok ang tao na ito sa Phoenix Nest. Ang kakayahang pumasok sa isang Phoenix Nest ay nagpahiwatig na ang isang individual ay nagmamay-ari ng isang Phoenix Source. Ngunit, paano naging posible na ang isang tao na nakumpirmang nagtataglay ng Dragon Source ay mayroon ding Phoenix Source? Sa kabila ng mga Dragon at Phoenix Clans na sinasabing magkakasamang nabubuhay. Magkatabi, ang ilang mga bagay tulad ng kanilang mga pinagmulan ay hindi kailanman maaaring magkakasamang mabuhay sa loob ng isang individual. Ito ay pangunahing kaalaman. Matapos ang hindi mabilang na mga taon ng kapayapaan at katahimikan. Ang Immortal Parasol Tree ay naging masigla dahil sa mga hindi pa nagagawang aksyon ni Yang Kai, at halos lahat ng mga miyembro ng Phoenix's Clan na nakalabas mula sa retreat, ay lumabas. Agad na naalerto ang Dragon Clan sa kaguluhan at marami sa kanila sa buong No Return Pass ay naglabas ng kanilang Divine Sense, agad na naunawaan ang buong kwento sa isang iglap. Nagulat din ang Dragon Clan sa pangyayari. Ang tao na ipinadala upang samantalahin ang Dragon Clan ay pumasok sa Phoenix Nest ng Phoenix Clan bago pa man tumuntong sa Dragon Pool. Sa pagkakaroon ng buhay sa isa't isa sa napakaraming taon, paanong hindi malalaman ng Dragon Clan ang tungkol sa mga misteryo ng Phoenix Nest? Pareho silang naguguluhan kung paano magiging kwalipikadong pumasok sa Phoenix Nest ang isang bastard na nagpino ng Dragon Source. Maraming millennia na ang nakalipas mula nang naging ganito kasigla ang No Return Pass. Kahit na ang mga masters mula sa 3,000 worlds ay madalas na ipapadala sa iba't ibang Great Passes sa pamamagitan ng No Return Pass, ang kanilang pananatili dito ay palaging maikli. Bukod pa rito, dahil sa awtoridad ng Dragon at Phoenix Clan, ang mga tao na ito ay maayos din ang pag-uugali sa No Return Pass, hindi nangangahas na maging mapangahas at laging nagmamadaling umaalis. Ang tao na ito, sa kabilang banda, ay hindi lamang pinahiya ang Dragon Clan noong una siyang dumating, ngunit nilabag din niya ang sagradong tahanan ng Phoenix Clan. Natulala ang lahat. Ang isyu ng Phoenix Clan, bagaman, ay hindi negosyo ng Dragon Clan, kaya, ang ginawa lang nila sa ganitong sitwasyon ay pagmasdan ang kaguluhan. Sa Parasol Tree, ang mga miyembro ng Phoenix Clan ay napuno ng galit, lalo na ang mga Young Phoenix na tinuligsa ng malakas si Yang Kai. Sa kabaligtaran, ang mga nakatatandang Phoenix ay hindi nagtagal ay tumahimik, ang kanilang mga mata ay puno ng nag-iisip na liwanag. Mga ad ng Pop Future. Maraming bagay ang hindi alam ng mga Young Phoenix, ngunit narinig na ng mga nakatatanda ang ilang mga kwento mula sa kanilang mga ninuno. Ang Phoenix Nest na binuksan ay hindi isang ordinaryong Phoenix Nest, ito ay isang Phoenix Nest na pag-aari ng isang nakaraang henerasyong Phoenix Empress. Pagkatapos ng isang partikular na insidente, nawala ang pinagmulan ng Empress na iyon, hindi pa alam ang lokasyon nito hanggang ngayon. Dahil dito, hindi ba ang pagbubukas ng Phoenix Nest na ito ay isang indikasyon ng isang bagay? Maging ang Phoenix Empress ng henerasyong ito ay nagpakita ng sarili.
Siya ay isang marangal na babae na may napakakapal na aura. Ang kanyang lakas ay maihahambing sa Dragon Emperor pati na rin sa Ninth Order Open Heaven Realm humans. Maaari pang ang sabihin na ang isang Dragon Emperor at isang Phoenix Empress ay mas malakas kumpara sa Ninth Order Old Ancestors. Kung walang ganoong master na umaako sa utos, hindi nila mapapanatili ang kaligtasan at seguridad ng no-return pass sa buong taon. Ngunit sa huli, kahit na naruroon ang Empress, hindi nagawang hilahin ng mga miyembro ng Phoenix Clan si Yang Kai palabas ng Phoenix Nest dahil kulang sila sa kakayahang gawin iyon. Bagamat sila ay mga miyembro ng Phoenix Clan, hindi sila basta-basta makapagbukas ng isang Phoenix Nest na hindi sa kanila. Sa madaling salita, wala talaga silang magagawa maliban kung kusang lumabas ang tao. Tuldok-tuldok. Ang Phoenix Nest na pagmamay-ari ni Soyan ay ganap na natatakpan ng nyebe at yelo, na naging dahilan upang maging puti ng nyebe ang buong mundo. Sa kalagitnaan ng hangin, pinagmasdan ni Yang Kai ang kanyang paligid habang hinahangaan niya ang kagandahan at karelegan ng lugar na ito. Ito ay isang mundo na natatakpan ng yelo at nyebe, kaya talagang nagyayelo. Ang katotohanang pagmamay-ari ni Soyan ang Phoenix Nest na ito ay naging makatwiran na ito ang nangyari. Ang Phoenix Clan source ni Soyan ay isang Ice Phoenix source, kaya natural, ang kanyang Phoenix Nest ay puno ng Ice Principles. Ang lamig sa loob ay ang uri na tumatagos sa kaluluwa ng isang tao. Maging si Yang Kai ay medyo nabahala noong una siyang dumating dito, ngunit sa kabutihang palad, mas bumuti ang pakiramdam niya pagkatapos na mailipat ang kanyang World Force. Ilang sandali pa ay nakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Tulad ng Phoenix Nest ni Huang Xiniyang, ang lugar na ito ay puno ng siksik, primordial na Space Dao Essence. Higit pa rito, ang Dao Essence na ito ay 10 beses na mas siksik kaysa sa pugad ni Huang Xiniyang. Iyon ay isang napakalaking pagkakaiba. Ito rin ay isang makatwirang sitwasyon bagaman. Ang mga miyembro ng Phoenix Clan ay nag-cultivate sa kanilang Phoenix Nests, kung saan nila pino ang ambient space Dao Essence para mapahusay ang kanilang sariling pangunawa sa Grand Dao na ito. Kasabay nito, ang mahiwagang kapangyarihan ng Immortal Parasol Tree ay muling pupunan ang Space Dao Essence. Siyempre, hanggat mapanatili ng Phoenix Clansman ang balanse, ang Dao Essence ng kanilang Phoenix Nest ay hinding-hindi mauubos, na magbibigay daan sa kanila na dahan-daang mag-cultivate hanggat gusto nila. Gayunpaman, iba ito para sa Phoenix Nest ni Soyan. Sa mga taon nang walang sino man ang nagpino ng Space Dao Essence sa walang ari na Phoenix Nest na ito, ang Dao Essence ay naipon at naging napakasiksik. Hindi lang ito nalalapat sa Phoenix Nest ni Soyan. Ngunit sa bawat walang may-ari na Phoenix Nest sa Parasol Tree, na may kasaganaan ng Dao Essence na nag-iiba-iba sa mga taon mula nang sila ay naging walang ari. Kung sino mang miyembro ng Phoenix Clan na gumagala sa labas ay makakahanap ng kanilang daan dito at mabuksan ang kanilang Phoenix Nest. Ang kanilang lakas ay walang alinlangan na tataas ng husto sa maikling panahon. Ito ay isang uri ng gantimpala para sa pagbabalik sa sariling pinagmulan. Sa ngayon, ang sitwasyong ito ay isang malaking pagpapala para kay Yang Kai. Natikman na niya ito sa kinaroroonan ni Xiniyang, ngunit hindi nagtagal ay pinalayas siya bago siya nabusog. Ang kalagayan ngayon dito sa lugar ni Soyan ay katumbas ng paghahain sa kanya ng isang mesa ng mga delicacy kapag siya ay nagugutom. Siyempre, gustong magpista ni Yang Kai. Hindi siya natakot na mapahamak nito si Soyan sa anumang paraan dahil ang Space Dao Essence sa lugar na ito ay siksik pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng akumulasyon. Hanggat siya ay naglilinang sa katamtaman, hindi niya matutuyo ang Dao Essence dito, na mapupunan din pagkatapos niyang umalis. Nang bumisita si Soyan sa hinaharap, masisiyahan pa rin siya sa mga regalo ng Phoenix Nest na ito. Umupo si Yang Kai na naka-cross-leg pagkatapos niyang makakita ng random na ice pick. Habang umaalingaw-ngaw ang Space Principles, umalingaw-ngaw ang mundo at ang Space Dao Essence sa Phoenix Nest na ito ay mabilis na hinigop niya. Ang pagpino nitong hindi kapani-pani walang dalisay at sinaunang Dao Essence ay napakalaking bentahe sa pagkaunawa ni Yang Kai sa Grand Dao. Higit pa rito,
nakatulong ito sa kanya na maunawaan ang mga pagkakaiba sa pagitan ng sinaunang at kasalukuyang Grand Dao of Space, na lubhang kapaki-pakinabang din. Nagdulot na ng kaguluhan si Yang Kai sa lugar ni Siniyang, ngunit ngayon ay nagdulot siya ng mas malaking kaguluhan sa lugar ni Soyan. Tila siya ay nag-transform sa isang napakalalim na kailaliman, walang humpay na nilalamon ang nakapaligid sa Space Dao Essence. Dahil dito, nadama niya na nakakuha siya ng mas malalim, mas malawak ang pakiramdam ng Dao of Space. Martial Peak Kabanata 5308. Bagamat walang gumabay kay Yang Kai habang nililinang niya ang Phoenix Nest, ang primordial na Dao Essence ang pinakamagandang guro. Sa pamamagitan ng pagkonsumo at pagpino sa mga Dao Essences na ito, nagawa niyang magmuni-muni, makilala ang kanyang mga kahinaan, at alisin ang masama habang pinapanatili ang mabuti. Ang kanyang karunungan sa Dao of Space ay mabilis na tumaas. Mabilis na lumipas ang ilang buwan. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at sinuri ang kanyang mga nakuha. Hindi siya nakamit ang isang pambihirang tagumpay. Ngunit ang kanyang karunungan sa Dao of Space ay maliwanag na napahusay, at ang pagpapahusay na ito ng kanyang Grand Dao ay nagpahusay din sa kanyang lakas. Sa pamamagitan lamang ng pag-angat ng kanyang kamay, nararamdaman ni Yang Kai ang nanginginig na nangyayari ng void sa paligid niya. Si Yang Kai ay nanatiling tahimik na gaya ng isang sinaunang balon, kahit na ang resulta ay tiyak na nakalulugod sa kanya. Ang paglilinang sa Phoenix Nest na ito sa loob ng ilang buwan ay higit na kapaki-pakinabang sa kanya kaysa sa paglilinang sa labas ng maraming taon. Ang tanging bagay na ikinalungkot niya ay sa kabila ng labis na pagpapahusay ng kanyang pangunawa sa Dao of Space, tila wala siyang anumang senyales ng pagpasok sa susunod na antas ng karunungan. Ayon sa kanyang sariling dibisyon ng isang Grand Dao, ang huling yugto ay ang Shocking History at Dazzling the Present, isang yugto na kakaunti pa lang ang nakamit sa buong kasaysayan. Kahit na hindi niya nalampasan ang antas na ito, marami na siyang natamo, kaya wala siyang pinagsisisihan. Naniniwala na siya sa kalaunan ay maaabot niya ang gayong karunungan balang araw sa darating. Nang mapagpasyang oras na, huminto siya sa paglilinaw. Ang unang siksik na Space Dao Essence sa Phoenix Nest na ito ay kapansin-pansing nabawasan pagkatapos ng kanyang mga buwan ng mesensinang pagpino, katulad ng sa Phoenix Nest ni Huang Xiniyang. Hindi niya maaaring ipagpatuloy ang paglilinang bagaman dahil si Soyan ay babalik dito upang magtanim sa hinaharap, ang mas maraming Space Dao Essence na naabsorb niya. Mas kaunti ang natitira para kay Soyan. Tama lang ang sitwasyon ngayon. Naka-absorb siya ng sapat na dami ng Dao Essence na mapupuno ng Immortal Parasol Tree sa mga susunod na taon. Sa ganoong paraan, hindi ito magiging sanhi ng anumang hadlang kay Soyan kapag dumating siya dito upang magtanim. Bukod dito, naniniwala rin si Yang Kai na walang kabuluhan para sa kanya ang patuloy na paglilinang dahil hindi siya makakalusot sa huling antas ng mastery sa pamamagitan lamang ng pagsipsip ng Space Dao Essence ng Phoenix Nest. Upang maabot ang pinakamataas na yugto, kailangan niyang lubos na maunawaan ang Dao of Space ng mag-isa. At saka, hindi niya alam kung kailan bubuksan ang Dragon Pool. Kung hindi niya sinasadyang napalampas ito habang siya ay naglilinang dito, tiyak na hindi siya hihintayin ng Dragon Clan. Kaya oras na para umalis siya. Matapos maramdaman ang pamilyar na aura ng lugar na ito sa huling pagkakataon, inilipat ni Yang Kai ang kanyang iniisip at pinindot ang isang bagay sa void. Bumukas ang portal ng Phoenix Nest, at lumabas siya. Nagulat si Yang Kai sa eksenang nasa harapan niya. Maraming mga hanay ng mga mata na nagkalat sa buong Parasol Tree ay nanlilisik kay Yang Kai na may lahat ng uri ng emosyon kabilang ang pagsisiyasat, pagkalito at maging ng puot. Sa ilalim ng pagkakakulong ng napakaraming Divine Sense, ang katawan ni Yang Kai ay nanlamig. Anong nangyayari? Nalito si Yang Kai. Nang hindi na kailangang magbilang, maaari niyang husgahan na hindi bababa sa 30 pares ng mga mata ang nakatutok sa kanya. Higit pa rito, batay sa intensity ng Divine Sense, ilang miyembro ng Phoenix Clan na katumbas ng 8th Order Open Heaven Realm Masters ang naruroon. Mga ad ng Pub Future. Alam niya na ang buong Phoenix Clan ay nagtipon sa lugar na ito.
Walang ordinaryong tao ang maaaring magkaroon ng pagkakataong masaksihan ang nag-iisang purong dugong Phoenix sa buong buhay nila. Ngunit hindi natuwa si Yang Kai kahit na ilang dose-dosenang sila sa harapan niya ngayon. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanilang hindi magiliw na mga ekspresyon na tila gusto nila siyang paghiwalayin. Binaharang ako ng Phoenix Clan ngayon. Bakit? Hindi na kailangan para dito. Ang ginawa ko lang ay gamitin ang Phoenix Nest ni Soyan. Ang mga miyembro ng Phoenix Clan ay hindi magiging ganoon kadali, tama ba? Bakit nandito kayong lahat? Tuyong sabi ni Yang Kai habang pilit na ngumiti. Walang tugon. Palihim na sinimulan ni Yang Kai ang kanyang space principles, naghahanda na tumakas anumang oras. Kahit na ang mga miyembro ng Phoenix Clan ay mga eksperto din sa Dao of Space, at maaaring hindi siya kasing bilis ng mga ito kung sinubukan niyang tumakas, ito lang ang pag-asa niya. Iyon na ang huling paraan niya dahil ayaw niyang magkagulo. Habang nakatitig siya kay Huang Xiniyang, nagbabalak na magtanong tungkol sa sitwasyon sa pamamagitan ng mga tingin, lantaran itong nagkunwaring hindi napapansin. Nagawa nitong sampain si Yang Kai sa kanyang puso, napakasama ng babaeng ito. Kung hindi dahil sa imbitasyon niya, paano ako nakarating sa Immortal Parasol Tree? Pero, kapag naging ganito ang mga bagay, nagpapanggap siyang hindi niya ako kilala. Gumawa si Yang Kai ng ilang mga pagpapalagay tungkol sa umiiral na mga pangyayari. Ito ay walang alinlangan dahil sa kanyang pagpasok sa Phoenix Nest sa kabila ng katotohanan na siya ay isang tao, ngunit hindi ba ito ay labis? Hindi niya maiwasang sumakit ang ulo. Mula noong sinaunang panahon, binantayan ng Dragon at Phoenix Clans ang No Return Pass. Bagamat may iba pang mga Divine Spirit, ang dalawang clans na ito pa rin ang pinakamahalaga sa kanila. Ang Dragon Clan ay hindi pa nasiyahan sa kanya, kaya kung siya ay nasaktan din ang Phoenix Clan, maaaring wala siyang paraan. Ano ngayon? Habang siya ay nagmumuni-muni, isang marangal na mukhang babae ang biglang nagtanong, mayroon ka bang Phoenix Clan source? Bagamat hindi siya nakakaramdam ng anumang uri ng panggigipit o pananakot mula sa babaeng ito nang humarap siya sa kanya. Naramdaman ni Yang Kai ang isang uri ng paghila mula sa kanyang malalim na titig, na tila ang kanyang kaluluwa ay malapit nang maalis sa kanyang katawan. Sa ilalim ng gayong titig, ang anumang kasinungalingan o panlilinlang ay makikita at labis na walang galang. Bahagyang nanginag ang puso ni Yang Kai, batid na ang babaeng ito ay hindi isang taong dapat niyang pukawin. Wala siyang intensyon na pilitin siya, ngunit napakalakas ng kanyang lakas na kahit isang simpleng tingin at tanong ay sapat na upang makaramdam ng pagkakirot. Nakaranas siya ng katulad na pakiramdam mula sa ilang iba pang mga individual dati, at lahat ay mga matandang ninuno. Senior, you are? Tanong niya, kahit nahulaan na niya ito sa kanyang puso. Kasunod nito, si Huang Xiniyang, na sa wakas ay nagpakita ng katwiran, ay nagpaliwanag, dahil alam niya na si Yang Kai ay hindi sanay sa Phoenix Clan, ito ang kasalukuyang clan head ng aking Phoenix Clan. Ang Phoenix Clan head ay natural na isang titulo lamang, katulad ng clan head ng Dragon Clan. Mabilis na yumoko si Yang Kai para sumaludo, kaya si Madam Clan Head. Humihingi ako ng paumanhin sa aking kabastusan. Bahagyang tumango ang Phoenix Clan Head at nakasimangot habang sinabi, kahit na mayroon kang aura ng aming clan, mukhang hindi ka nagdadala ng Phoenix Clan source. Matapat na sumagot si Yang Kai, Madam, itong junior na ito ay walang Phoenix Clan source. Kung gayon, nakipag-ugnayan ka na ba sa isang miyembro ng Phoenix Clan bago ito? Tanong niya ulit. Oo, si Yang Kai ay lihim na nawalan ng sasabihin. Daan-daang taon na ang nakalipas mula nang makipag-ugnayan siya sa isang miyembro ng Phoenix Clan, kaya paanong naramdaman iyon ng mga Phoenix na ito? Ganoon ba kasensitibo ang mga ilong ng mga miyembro ng Phoenix Clan, o mayroon ba silang ibang paraan upang sabihin? Mga ad ng Pub Future. Walang kamalay-malay si Yang Kai na inimbitahan siya ni Huang Xiniyang para makipag-usap sa Phoenix Nest dahil lang sa nararamdaman niya ang aura ng Phoenix sa kanya. Kung hindi, paano papayagan ng sino mang miyembro ng Phoenix Clan ang isang random na estranghero na makapasok sa kanilang Phoenix Nest, dahil sa kanilang mapagmataas na karakter?
Kahit na ang mga miyembro ng Dragon Clan na nakatira sa No Return Pass kasama nila ay hindi makakakuha ng mga ganoong treatment. Kumusta ang kalagayan ng taong nakausap mo ngayon? Tanong ulit ng Phoenix Clan Head. Sandaling nag-isip si Yang Kai bago sumagot, mabuti na ang kalagayan niya at dapat ay kasalukuyang naglilinang sa banal na espiritong Ancestral Land. The Ancestral Land. Mahina niyang ungol, na may bakas ng nostalgia sa kanyang mukha. Ang Ancestral Land ay isang bagay na matagal nang hindi binanggit ng Dragon Clan o ng Phoenix Clan. Mula nang sila ang bahala sa No Return Pass, hindi pa sila nakabisita sa Ancestral Land. Mukhang isang uri ng kapalaran na ang isang miyembro ng Phoenix Clan ay pumasok sa Ancestral Land upang linangin. Sa No Return Pass, medyo alam ng Dragon at Phoenix Clans ang ilan sa mga sikreto ng Ancestral Land. Tao ba siya? Nagpatuloy ang pagtatanong ng Phoenix Clan Head. Karamihan sa mga Phoenix Clan source na naiwan sa labas ay natagpuan at pino ng humans. Kung may sasama ang source, dahan-daang mababago ang kanilang bloodline. Bukod pa riyan, kung sila ay sapat na malakas at may sapat na mga pagkakataon, makakarating sila sa No Return Pass at makakapagtanim sa isang Phoenix Nest sa Immortal Parasol Tree, na nagpapahintulot sa kanila na malaglag ang kanilang dating katawan at maipanganak muli bilang isang pure-blooded Phoenix. Siyempre, hindi lang ito nalalapat sa human race. Ang sinumang nilalang na may sapat na dalisay na Phoenix Clan bloodline ay madaling mapino at makisama sa isang Phoenix Clan source. Talaga? Close ka ba sa kanya? Kung hindi dahil dito, hindi magtatagal sa kanya ang aura ng taong iyon. Ah! Siya ang asawa ko, nahihiyang kinamot niyang kay ang kanyang pisngi. Asawa? Ang Phoenix Clan Head ay nagulat saglit. Bagamat iba ang istruktura ng Phoenix Clan sa human race, naiintindihan niya kahit papaano ang kahulugan ng terminong, asawa. Isang babaeng may Phoenix source ang naging asawa ng isang lalaking may Dragon source. Ang ganitong uri ng pangyayari ay halos hindi nangyari sa buong kasaysayan. Parehong mayabang ang Phoenix Clan at Dragon Clan. Higit pa rito ay wala nang maraming pinagmumulan ng dalawang clans na ito na naiwan sa labas. Nagkabanding na ba kayong dalawa? Tanong ulit ng Phoenix Clan Head. Namula ang mukha ni Yang Kai, itong babaeng ito. Paano lumabas sa bibig niya ang mga salitang ganyan? Paano ko sasagutin iyon? Higit pa rito, hindi ba't normal na gawin ang mga ganoong gawain bilang magkasosyo? Bakit kailangan niyang itanong ang lahat? Oo, bulong niya bilang tugon. Sa pagkakataong ito, maraming miyembro ng Phoenix Clan ang hindi napigilan ang kanilang galit. Lalo na ang mga dating nanlilisik kay Yang Kai, ngayon ay mas galit na may nagbabagang intensyong pumatay sa kanilang mga mata. Kung hindi lang nandoon ang clan head, baka napatayo na nila ang brat na ito na sumisira sa kadalisayan ng Phoenix Clan. Sa ekspresyon na nagpapahiwatig na naunawaan na niya ang sitwasyon, sinabi ng Phoenix Clan Head, hindi nakakagulat na mabubuksan mo ang kanyang Phoenix Nest. Habang sila ay nakabonding sa isa't isa, natural na naghahalo ang kanilang mga aura. Bilang resulta, ang aura ng Phoenix Source ng babae ay nananatili sa katawan ni Yang Kai, na sapat na upang makuha ang pag-aproba ng Phoenix Nest, na nagpapahintulot sa kanya na makapasok. Siyempre, kung lumipas ang sapat na oras at ang aura ay nawala, ang Phoenix Nest ay hindi madaling ma-access. Masasabi lamang na ang aura ng miyembro ng Phoenix Clan na nananatili kay Yang Kai ay sapat lamang upang makuha ang pag-aproba ng Phoenix Nest. Matapos pakinggan ang mga salita ng Phoenix Clan Head, biglang naintindihan din ni Yang Kai, Senior, ibig mong sabihin ang dahilan kung bakit ako nakapasok sa Phoenix Nest ay dahil sa mga labi ng aura ng aking asawa. Bahagyang tumanggo siya, wala nang ibang paliwanag kundi ito. Tumanggo si Yang Kai bilang pagsang-ayon. Kung tutuusin, nakahula na siya nang pumasok siya sa Phoenix Nest, pero hindi siya ganoon ka-concerned dahil masyado lang siyang masaya sa sandaling iyon. Ang mga salita ng babaeng ito ay nakatulong lamang upang makumpirma ang kanyang mga unang hinala. Kung hindi makatuwiran para sa kanya na makapasok sa Phoenix Nest ni So Yan ngunit hindi kay Liu Yan o Jiu Fang.
Isinasantabi si Jiufang dahil bihirang makipag-ugnayan sa kanya si Yang Kai, talagang madalas niyang kasama si Liu Yan. Ang kulang lang sa kanya ay ang pagpapalitan ng aura. Kung ganoon, lahat ito ay salamat kay Soyan na nakapasok siya sa Phoenix Nest. The Ancestral Land, mahinang bamulong muli ang Phoenix Clan Head. Hindi niya ito pinansin kung hindi niya alam ang kinaroroonan ng ibang miyembro ng Phoenix Clan, ngunit alam niyang may naglilinang sa Ancestral Land. Naramdaman niyang oras na para maghanap ng paraan para maiuwi siya. Martial Peak Kabanata 5309. Hindi nagtagal si Phoenix Empress, at pagkatapos magtanong kung paano na-access ni Yang Kai ang Phoenix Nest, tumalikod siya at umalis. Ang karamihan sa mga miyembro ng Phoenix Clan ay malayo at malayo. Karaniwan, sila ay nilinang sa kanilang sarili, nang hindi iniisip ang negosyo ng iba, kakaunti lang ang mga miyembro na nasiyahan sa pagiging maingay tulad ni Huang Xiniyang. Walang kasing daming miyembro ng Phoenix Clan ang lalabas para mag-imbestiga kung hindi nila napansin ang kakaibang pangyayari sa isang Phoenix Nest. Samantala, si Yang Kai ay nagpapanik. Sa presensya ng Phoenix Clan Head, ang mga miyembro ng Phoenix Clan na ito ay hindi nang ahas na magdulot ng anumang gulo, at most, titig na titig lang sila sa kanya. Gayunpaman, kung aalis siya, nahulaan ni Yang Kai na masasaktan siya, batay sa posterin ng mga Phoenix na ito sa paligid niya. Hindi niya lang maintindihan kung paano niya nasaktan ang mga ito. Kadalasan, maaari niyang gamitin ang kanyang kahangahangang space secret techniques laban sa Black Ink Clan, ngunit sa harap ng Phoenix Clan, maaaring hindi iyon kapaki-pakinabang. Kaya, bago pumasok ang Phoenix Clan Head sa kanyang Phoenix Nest, sumigaw si Yang Kai, "Senior, mangyaring maghintay ng ilang sandali. May itatanong ako tungkol sa asawa ko." Nalilitong lumingon ang babae, "Ano ang itatanong mo?" Pinunasan ni Yang Kai ang kanyang mga kamay at awkward na sumagot, Napakaraming tao, kaya hindi komportable para sa atin na magsalita dito. Maaari ba tayong maghanap ng pribadong lugar na mapag-uusapan, Senior?" Ang Phoenix Clan Head ay tumingin sa kanya na may maliit na ngiti sa kanyang mukha, alam ang kanyang intensyon. Gayunpaman, hindi niya akalain na siya ay mahiyain o duwag dahil kahit sino ay matatakot kung sila ay titigan ng napakaraming Phoenix na may masamang hangarin. Isa na itong matalinong hakbang, mabilis na nakaisip ng solusyon para iligtas ang sarili sa ganitong sitwasyon bilang isang 7th Order human. Bagamat hindi siya papatayin ng mga miyembro ng Phoenix Clan, posibleng talunin siya ng itim at asol. Kaya, bahagya siyang tumango at sinabing, "Sumunod ka sa akin." Nang hindi magsagawa ng anumang aksyon, lumitaw ang isang portal sa void, na sinundan ng kanyang pagpasok dito. Tuwang-tuwa si Yang Kai at nagmamadali siyang sumunod sa kanya. Habang tinatahak niya ang mga taong nakapaligid sa kanya, hindi niya maiwasang mapangiti at sabihing, "Excuse me. Excuse me." Hindi siya pinigilan ng mga Phoenix, dahil malinaw na ang Clan Head ay nag-aalok sa kanya ng kanlungan. Kung gagawin nilang mahirap ang sitwasyon para sa kanya, ito ay katulad ng hindi paggalang sa Clan Head. Dahil dito, maaari lamang silang magbigay ng daan, kahit na nakaramdam sila ng matinding galit. Ilang sandali pa, pumasok na rin si Yang Kai sa portal. Si Huang Xiniyang, na nanood mula simula hanggang katapusan, ay nginisyan, siya ang matapang. Ang sitwasyon ni Yang Kai ay medyo may kaugnayan sa kanya. Kaya noong una ay gusto niya itong imbitahan sa kanyang Phoenix Nest upang pansamantalang magtago mula sa mga miyembro ng Phoenix Clan. Ngunit sino ang nakakaalam na ang brat na ito ay sapat na matapang upang humingi ng tulong sa Clan Head mismo. Talagang hindi niya nakikita ang kanyang sarili bilang isang tagalabas dito. Samantala, bahagyang kumunat ang noo ni Feng Liulang, na nakatayo sa tabi ni Xiniyang, masyado siyang tuso. "Hindi ko siya gusto." Ads by Pub Future. Ang setting ng Phoenix Nest ni Soyan at ng Phoenix Clan Head ng kasalukuyang Phoenix Nest ay magkasalungat. Napakainit ng lugar na ito habang napuno ng makapal na fire principles ang hangin. Agad na naunawaan ni Yang Kai na ang kasalukuyang henerasyong pinuno ng Phoenix ay isang Fire Phoenix.
Pinagmamasdan pa rin niya ang paligid habang sinusundan niya ang Phoenix Clan Head papunta sa Phoenix Nest nang magtanong ito, may gusto ka bang itanong, o dahilan lang ba iyon? Sa mas seryosong paraan, sumagot si Yang Kai, may itatanong talaga ako. Sa nakaraang sandali ng krisis, hindi niya ito masyadong inisip dahil ang gusto lang niyang gawin ay gamitin ang katayuan ng Phoenix Clan Head para makatakas, ngunit ngayon, talagang may tanong siya. Bahagya siyang tumango, go on. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Kai, si Niyang ay nagpaliwanag sa akin ng isang bagay tungkol sa Dragon Clan at ang aking posisyon doon bilang isang tao na may pinagmulan ng dragon. Gustong malaman ng junior na ito kung anong mindset mayroon ang Phoenix Clan sa mga ganitong sitwasyon. Iniisip din ba ng Phoenix Clan na ang ibang lahi ay hindi karapat-dapat sa Phoenix Clan source, at dapat i-marginalize kung hindi maalis? Nang marinig iyon, hindi niya sinagot ang tanong nito sa halip ay nagtanong, alam mo ba kung saan galing ang dragon at phoenix sources? Nag-isip sandali si Yang Kai at sumagot, sinabi ni Siniyang na ang Phoenix Clan sources ay ipinanganak mula sa Phoenix Nests. Ang dami kasing miyembro ng Phoenix Clan gaya ng Phoenix Nests. Para sa Dragon Clan. Galing ba sila sa Dragon Pool? Walang nagsabi sa kanya tungkol sa pinagmulan ng Dragon sources. Ngunit dahil ang Dragon Pool ang ugat ng Dragon Clan, hindi nakakagulat na ganito ang naisip ni Yang Kai. Tumango ang Phoenix Clan Head, not bad. Ang Phoenix Source ay nagmula sa isang Phoenix Nest, samantalang ang isang Dragon Source ay nagmula sa Dragon Pool. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang aming dalawang clans ay pinupuri bilang mga pinuno ng lahat ng Divine Spirits. Parehong napakalakas ng dragons at phoenix at medyo malaki rin ang kanilang bilang. Siyempre, ito ay kumpara sa iba pang mga banal na espiritu. Dahil ikaw ay isang 7th Order Open Heaven Realm human. Naniniwala ako na nakipag-ugnayan ka rin sa iba pang Divine Spirits, ngunit nakatagpo ka na ba ng Divine Spirit Clan na kasing dami at makapangyarihan gaya ng Dragon Clan? Umiling si Yang Kai. Kahit na ang mga Divine Spirit na nakatagpo niya ay hindi mabibilang na kasing dami, walang alinlangan na hindi rin kakaunti ang mga ito. Halimbawa, sina Zhu Jiuyin at Shan Qingluo ang tanging dalawang miyembro ng Heavenly Moon Demon Spider Clan na kilala niya. Pagkatapos ay naroon ang Miameng Mother at ang kanyang anak na Pares. Ang mga Divine Spirits na nakita niya sa Grand Ancient Ruins Boundary ay halos lumitaw bilang mga individual. Maaaring mas marami sila, gayon din, malamang na may mga clans na hindi niya napansin. Tanging ang Kun Clan sa Divine Spirit Ancestral Land ang may iilan pang miyembro, ngunit hindi hihigit sa 10 sa kanila. Kung ikukumpara, ang mga Dragon at Phoenix ay bawat isa ay may 12 ng mga clansmen, na talagang naging mas malakas at mas malalaking clans. Sa lohikal na pagsasalita, mas malakas ang isang lahi, mas maraming problema ang kanilang haharapin sa mga tuntunin ng pagpaparami, ngunit ang sitwasyon ay medyo naiiba para sa Dragon at Phoenix clans. Dahil sa kanilang kakayahang gumawa ng Dragon at Phoenix sources, ang Dragon Pool at Phoenix Nests ang pundasyon ng dalawang clans na ito. Sa mas maraming sources, natural, magkakaroon ng mas maraming clansmen, at hanggat ang Dragon Pool at ang Phoenix Nests ay hindi nawasak, ang parehong clans ay hindi kailanman mawawala. Sa kabaligtaran, ang ibang mga banal na espiritu ay walang ganoong mga pakinabang. Ang pagpapatuloy ng kanilang bloodline at reproduction ay nakasalalay lamang sa bonding sa pagitan ng clansmen. Ang Dragon at Phoenix clans ay hindi lamang makakaasa sa bonding ng kanilang clansmen, kundi pati na rin sa Dragon Pool at sa Phoenix Nests. Sa dalawang kataas-taasang kayamanan na ito, hindi sila matatapos tulad ng pagbabawas ng iba pang mga Divine Spirit kahit na ang kanilang mga angkan ay hindi masyadong lumawak. Ang Dragon at Phoenix clans ay nakagawa ng isang malaking bilang ng mga clansmen sa mga edad, hindi bababa sa 10,000 sa kanila. Sa mga clansmen na ito, hindi karaniwan na makatagpo ng mga aksidente sa labas na nagreresulta sa kamatayan. Kung sila ay pumanaw, ang kanilang dugo at pinagmulan ay natural na mawawala din. Kung ang dugo o pinagmulan ay nakuha, pino, at isinama ng isang miyembro ng ibang lahi, haantong ito sa individual na iyon na magkaroon ng alinman sa Dragon o Phoenix Clan bloodline.
Siyempre, mas maraming dugo ang nawala kaysa sa sources, kaya ang una ay mas madaling makita kaysa sa huli. Tuloy-tuloy na tumango si Yang Kai bilang pagsang-ayon, dahil isa siya sa mga ganoong halimbawa, kaya't malalim ang kanyang narinig sa kanyang mga salita. Ads by Pub Future. Sa karamihan ng mga kaso, ang dugong nawala ng Dragon at Phoenix clans ay makukuha ninyong mga tao dahil sa inyong napakalaking populasyon at malawakang aktibidad. Kaya, maliban sa mga pure-blooded sa mundong ito, mayroon ding iba pang mga nilalang na mayroong ilang Dragon Clan bloodline o Phoenix Clan bloodline sa kanila. Naturally, ang iyong mga inapo ay maaaring magkaroon ng manipis na bakas ng Dragon Clan bloodline o Phoenix Clan bloodline. Ito ay isang bagay na parehong alam ng Dragon Clan at ng Phoenix Clan ko. Ang pamana ng bloodline ng Divine Spirit ay hindi kapani-paniwalang misteryoso. Kahit gaano pa kapayat ang bloodline, binigyan ng sapat na panahon, darating ang araw na ito ay lilinisin at jijisingan. Ang isa ay nagiging katulad ng isang dragon o phoenix habang papalapit ang araw na iyon, hindi alintana kung ikaw ay orihinal na tao o isang miyembro ng anumang iba pang lahi. Gayunpaman, ang bloodline lamang ay hindi sapat kung nais ng isang tao na maging isang true dragon o phoenix, kailangan din ng source. Sa katotohanan, ang pinagmulan at bloodline ay komplementaryo. Ang mga nagtataglay ng Divine Spirit Source ay tiyak na may-ari ng Divine Spirit Bloodline. Ngunit marami ang maaaring mayroong Divine Spirit Bloodline ngunit hindi kinakailangang nagmamay-ari ng source. Naiintindihan mo ba hanggang ngayon? Tumango si Yang Kai, ang pinagmulan ay ang ugat, at ang bloodline ay ang hinangol ng pinagmulan. Katulad ng mga Flood Dragon, kahit na mayroon silang Dragon Clan bloodline, wala silang Dragon Clan sources. Talaga. Ito ay eksakto kung paano ito gumagana. Gayunpaman, kung ang mga Flood Dragon na ito ay nagawang linisin ang kanilang bloodline sa isang tiyak na lawak, maaaring mag-evolve ang isang source mula rito. Kapag nangyari iyon, maaari silang mag-transform sa isang True Dragon at maging opisyal na miyembro ng Dragon Clan. So, ibig sabihin ba nito ay kung mapipino ko ang aking Dragon Vein sa isang tiyak na antas, opisyal na akong magiging bahagi ng Dragon Clan? Tila may mga iniisip si Yang Kai. Ang Phoenix Clan head ay tumingin sa kanya saglit at sinabing, maaari mong sabihin iyon sa paraan. Ito ay pareho para sa Phoenix Clan din. Hindi maiwasan ni Yang Kai na isipin si Qing Luan at ang iba pa sa Divine Spirit Ancestral Land. Ayon sa mga salita ng babae, ang mga pag-iral tulad ni Qing Luan at Yuan Chu ay lahat ay nagtataglay ng malakas na Phoenix Clan bloodlines, na mangangailangan lamang ng isang huling hakbang bago maging sources. Pagkatapos gawin ang hakbang na iyon, opisyal na silang magiging pure-blooded na mga miyembro ng Phoenix Clan. Siyempre, kahit na hindi nila ginawa ang hakbang na ito, sila ay makapangyarihang mga divine spirits. Kaya lang, alam mo kung paano ang Dragon Clan. Napakaraming buhay na nilalang sa mundo na ito na may mga Dragon Clan bloodlines samantalang kakaunti lang ang may Phoenix Clan bloodline. Napatawa si Yang Kai. Katangian ng dragon ang pagiging malazwa. Katanggap-tanggap pa rin kung nagmamay-ari ka lang ng Dragon Clan bloodline. Walang pakialam ang Dragon Clan tungkol doon dahil maraming buhay na nilalang na mayroong Dragon Clan bloodline bilang resulta ng sariling aksyon ng Dragon Clan. Ikaw, gayunpaman, ay nagtataglay ng Dragon Source, na may ibig sabihin sa Dragon Clan. Kung ang iyong source ay kinuha at ibabalik sa Dragon Pool, ang Dragon Clan ay walang alinlangan na magkakaroon ng karagdagang tagapagmana sa hinaharap. Sumimangot si Yang Kai, ginagawa ng Dragon Clan ang mga ganoong bagay. Naikinilang niya at sumagot, hindi na. Kung matagal na ang nakalipas, tiyak na gagawin nila ito. Bagamat maaari mong palakasin ang iyong bloodline at sa huli ay magiging isang purong miyembro ng Dragon Clan, iyon ay isang posibilidad lamang. Sa halip na kumapit sa mahinang pag-asa na iyon, mas mabuting kunin na lang nila ang iyong pinagmulan at ibalik ito sa Dragon Pool. Ang Phoenix Clan head ay tumutukoy sa isang napakasinaunang panahon na sinasabi niya na ito ay matagal na ang nakalipas, ngunit tiyak na ginawa ng Dragon Clan ang mga bagay noon. Gayunpaman,
Dahil sa kasalukuyang katayuan ni Yang Kai, malinaw na hindi siya gusto ng Dragon Clan ngunit wala rin silang gagawin sa kanya. Paano ang Phoenix Clan? Ito ang isyu na inaalala ni Yang Kai. Alam ng Phoenix Clan head kung ano ang iniisip niya, kaya ngumiti siya at sinabing, magtiwala ka, hindi magiging walang prinsipyo ang Phoenix Clan gaya ng Dragon Clan. Dahil may Phoenix Clan source ang asawa mo, pagkakataon niya iyon at magagamit din ang mga miyembro. Siya ng Phoenix Clan ko. Kung darating siya para mag-cultivate sa kanyang Phoenix Nest sa darating, tiyak na ganap niyang magising ang kanyang Phoenix Clan bloodline. Nakahinga ng maluwag si Yang Kai nang marinig ang kanyang mga sinabi. Ang Phoenix Clan ay talagang mas palakaibigan kaysa sa Dragon Clan. Maaari bang pumunta ang aking asawa at magtanim sa kanyang Phoenix Nest? Tanong muli ni Yang Kai. Siyempre, tumanggo siya. Ito ay magandang balita. Matagal nang naglilinang si Soyan sa Divine Spirit Ancestral Land, na gumagalang tumaas ng husto ang kanyang lakas. Kung pumunta siya sa kanyang Phoenix Nest para mag-cultivate ngayon, baka ma-purify niya ang kanyang bloodline at maging miyembro ng Phoenix Clan na puro dugo. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pinagmulan ay hindi ordinaryong pinagmulan, ngunit ang pinagmulan ng isang Phoenix Empress, mas malakas pa kaysa sa babaeng nasa harap ni Yang Kai ngayon. Kailangan niyang humanap ng paraan para dalhin si Soyan at ang iba pa rito, ngunit ngayon nasa Black Ink Battlefield na siya, medyo mahirap para sa kanya na gawin iyon. Parang kailangan niyang humingi ng pabor sa Phoenix Clan. Martial Peak Kabanata 5310. Matapos iharap sa Phoenix Empress ang usapan, ngumiti siya at sumagot, kahit hindi mo itanong, gagawin ko. Wala akong magagawa kung hindi ko alam ang kinaroroonan ng aking angkan, ngunit ngayon alam ko na, ibabalik ko siya sa Phoenix Nest. Masayang nagulat, si Yang Kai ay mabilis na nagpasalamat sa kanya. Parami ng parami, naramdaman niyang hindi makatwiran ang mga aksyon ng Dragon Clan. Tingnan mo na lang ang Phoenix Clan. Ang Phoenix Clan head mismo ay gumawa ng plano na sunduin si Soyan na kasalukuyang nasa Ancestral Land. Samantalang para kay Yang Kai, pumunta siya dito, para lang muntik nang masuntok ng isang miyembro ng Dragon Clan pagdating niya sa No Return Pass. Sobra lang. Ngumiti siya at nanatiling tahimik. Hindi siya nagsisinungaling nang magsalita siya kanina. Talagang taos-puso niyang nais na kunin ang human with the Phoenix Clan source pabalik sa Phoenix Nest upang linangin. Umaasa na magagawa niyang dalisayan ang kanyang bloodline at mag-transform sa isang purong dugo na Phoenix. Gayunpaman, isang bagay ang hindi nabanggit. Kung ang tao na iyon ay hindi naging pure-blooded Phoenix, kailangan niyang gugulin ang kanyang buong buhay sa Phoenix Nest hanggang sa siya ay mamatay. Imposibleng payagan ng Phoenix Clan na ma-leak out ang kanilang sources, kaya isa rin itong paraan para makuha nila at mapanatili ang mga ito. Si Soyan ay magiging isa sa kanila kung siya ay maaaring mag-transform sa isang pure-blooded Phoenix. Kung hindi, mananatili ang kanyang source sa Phoenix Nest para makagawa ng mga bagong clansmen pagkatapos na pumanaw si Soyan sa katandaan. Sa loob ng ilang araw, magbubukas ng Dragon Pool, at tiyak na magkakaroon ng mga labanan. Handa ka na ba? Ang Phoenix Clan head ay biglang inilipat ang paksa dahil sa pag-aalala na malalaman ni Yang Kai ang nakatagong hangarin ng Phoenix Clan. Medyo nalito si Yang Kai, kailangan nating lumaban para makapasok sa Dragon Pool. Umiling ang babae at sumagot, hindi na kailangang makipaglaban para makapasok dito, ngunit palaging may labanan sa loob ng Dragon Pool. Patuloy na nagtanong si Yang Kai ng mapagpakumbaba, Senior, gusto mo bang mas maliwanagan pa ako? Ang Phoenix Clan head ay saglit na tumigil, na parang nagdedebate kung sasabihin sa kanya o hindi, ngunit kahit na hindi niya ginawa, malalaman ni Yang Kai kapag pumasok siya sa Dragon Pool. Kaya, nagpatuloy siya, ang ugat ng Dragon Clan ay ang Dragon Pool, kaya ang paglilinang sa loob ay lubhang kapakipakinabang sa paglilinis ng bloodline ng dragon. Nagre-resulta ito sa pakikipaglaban ng mga miyembro ng Dragon Clan para sa kanilang available na slot sa tuwing naa-access ang Dragon Pool. May limitadong bilang ng mga spot na available sa Dragon Pool. Walang nagsabi kay Yang Kai tungkol dito noon,
ngunit siya mismo ang nahulaan, kung hindi, hindi siya haharangan ni Jilao San papunta sa No Return Pass. Tulad ng sinabi ni Huang Xiniyang. Si Jilao San ay naghintay ng pagkakataong ito sa napakatagal na panahon, ngunit nang sa wakas ay dumating na ang kanyang turn, ang kanyang pwesto ay inagaw ni Yang Kai. Paano ito natitiis ni Jilao San? Sa pangkalahatan, kapag nagbukas ang Dragon Pool, papasok ang isang bahagi ng Young Dragons at ilang Grand Dragons. Para sa mga Ancient Dragons, hindi ito makakatulong kahit na mag-cultivate sila sa Dragon Pool dahil malapit na sa peak ang kanilang bloodlines. Dahil dito, walang mga sinaunang dragon ang papasok sa Dragon Pool. Sa pagkakaalam ko, may 3rd spot para sa Young Dragons at 10 para sa Grand Dragons. Si Jilao San ay may isa sa kanila. Ngunit ang kanyang pwesto ay kinuha mo, ang Phoenix Clan Head ay nag-isip na sulyap kay Yang Kai, na parang nagmumungkahi na dapat na maunawaan ni Yang Kai kung bakit siya hinahabol ni Jilao San. Tahimik lang na nakinig si Yang Kai, pagkatapos ng lahat, naisip na niya ito. Hindi tulad ng ating Phoenix Nests, na nakikita ng hubad na mata, ang Dragon Pool ay isang misteryosong lugar. Mula noong sinaunang panahon, tanging ang mga miyembro ng Dragon Clan ang nakakonekta dito at nabuksan ito. Tanging ang mga miyembro ng Dragon Clan lang ang nakapasok sa Dragon Pool, ang makakaalam kung ano mismo ang Dragon Pool. Kahit ang Phoenix Clan ay hindi lubos na nakakaalam ng mga detalye. Iyon ay sinabi, mula sa kung ano ang naiintindihan ko, ang mas malalim na pagsisid mo sa Dragon Pool, mas malaki ang mga benepisyo na maaari mong makuha. Kaya, kapag pumasok ka sa Dragon Pool, dapat kang tumungo ng malalim hanggat kaya mo. Sino ang nakakaalam? Maaari kang makakuha ng isang bagay na hindi inaasahan kung makakapag-dive ka ng malalim. Dahil ang labanan ay hindi maiiwasan sa Dragon Pool at ang Dragon Clan ay mahilig din makipaglaban, ang iyong oras sa Dragon Pool ay maaaring hindi madali. Nang marinig ang babalang ito, walang pakialam si Yang Kai at bahagyang nagpahayag, hanggat walang papasok na sinaunang dragon, walang sino man sa kanila ang maaaring maging kalaban ko. Mga ad ng Pub Future. Si Yang Kai ay isa ring Grand Dragon, kaya bakit siya matatakot sa iba pang Young at Grand Dragons sa Dragon Pool? Matapos makapasok sa Dragon Pool, magiging maayos ang mga miyembro ng Dragon Clan na iyon kung hindi sila gagawa ng gulo para sa kanya, ngunit kung maglakas loob silang gawin iyon, tiyak na mapahiya nila ang kanilang sarili. Ang Phoenix Clan Head ay tila gustong bigyan siya ng babala tungkol sa isang bagay, ngunit pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, sumagot siya habang mahinang tumango, tama na. Iyon lang ang alam ko tungkol sa Dragon Pool. Sa isang magalang na pagyuko, sinabi ni Yang Kai, maraming salamat, Senior, sa pagbibigay liwanag sa akin. Kinaway-kaway lang ng babae ang kanyang kamay at sumagot, dapat sulit ka dahil handang ipadala ka rito ng human race. Kahit na magkaiba ang Dragon at Phoenix Clan sa inyong mga tao, nananatiling pareho ang paninindigan ng lahat sa Black Ink Battlefield. Nalaman mo sana ang mga bagay na ito kapag pumasok ka sa Dragon Pool kahit na hindi ko nabanggit sa iyo. Umiling-iling si Yang Kai, iginiit, kahit ano paman, mas mabuting maging handa kaysa magdesisyon kaagad. Bahagyang ngumiti ang Phoenix Clan Head, ipapaalam ko sa iyo kapag bubuksan na ang Dragon Pool. Naunawaan ni Yang Kai ang kanyang mga implikasyon, kung gayon, hindi na iistorbahin ng junior na ito ang senior. Pagkasabi nito, lumipad siya at nakakita ng tahimik na lugar sa kanyang Phoenix Nest. Pagkaupo ng naka-cross-legged, nagsimula na siyang magpahinga. Hindi niya na-refine o na-absorb ang ambient space daw essence dito dahil sapat na ang nakuha niya mula sa Phoenix Nest ni Suyan, kaya walang kabuluhan na gawin itong muli. Sa halip, kailangan niyang malaman kung paano matuno at masipsip ang kanyang kamakailang mga natamo. Bukod dito, ang Phoenix Clan Head ay mabait na pinahintulutan siyang pansamantalang sumilong sa kanyang tahanan, ito ay labis na hindi nagpapasalamat sa kanya na subukan din na nakawin ang kanyang mga gamit. Lumipas ang ilang araw. Habang nagmumuni-muni si Yang Kai sa Dao of Space, isang boses ang tumunog sa kanyang tainga, malapit nang mabuksan ang Dragon Pool. Dapat kang pumunta. Habang tumutunog ang mga salita,
Ang void sa harap ni Yang Kai ay umungol at nabuo ang isang portal. Agad na tumayo si Yang Kai, nagbigay galang sa Phoenix Clan Head, pagkatapos ay humakbang sa portal. Sa pagtingin sa lugar kung saan nawala si Yang Kai, isinara ng babae ang portal habang iniisip ang sarili, sa pagkakataong ito, malamang na magdusa ng kaunti ang Dragon Clan. Hindi matukoy ng Dragon Clan kung anong uri ng pinagmulan ang pinadalisay ni Yang Kai dahil hindi pa siya nagpakita ng alinman sa aura nito mula nang dumating sa No Return Pass. Kaya, inisip lamang nila ito bilang isang ordinaryong Dragon Source, pagkatapos ng lahat. Ang Dragon Clan ay nag-iwan ng malaking bilang ng mga source sa labas, marami sa mga ito ay pag-aari na ngayon ng mga buhay na nilalang na mayroong Dragon Clan bloodline. Ang mga pinagmumula na iyon ay hindi ipinaglihi sa Dragon Pool, ngunit sa halip ay ipinanganak pagkatapos na maabot ng isang bloodline ang isang sapat na kadalisayan. Ang Dragon Clan ay hindi alam ang tungkol sa kanyang source, ngunit ang Phoenix Clan Head ay may ilang mga hula. Dahil na-access niya ang Phoenix Nest na iyon. Noong sinaunang panahon, isang Dragon Emperor at Phoenix Empress ng isang partikular na henerasyon ang nag-alay ng kanilang buhay para aisil ang isang Black Ink Giant Spirit God. Sila ay bumagsak sa oras na iyon at ang kanilang mga pinagmulan ay naglaho kasabay ng pagkawasak ng walang kabuluhan. Noon, ang Black Ink Clan ay nagbabanta sa 3,000 mundo. Dahil dito, ang Dragon at Phoenix Clans ay kulang sa oras at mapagkukunang kailangan para hanapin ang Emperor at Empress, sources dahil sa apurahang sitwasyon. Pagkaraan ng maraming taon, nang sa wakas ay tumahimik ang sitwasyon, walang mga bakas na natitira pa. Ang Dragon Emperor at Phoenix Empress, source ng henerasyong iyon ay nawala ng tuluyan. Gayunpaman, batay sa sitwasyon ng Phoenix Nest, kahit na nawawala ang pinagmulan ng Phoenix Empress, dapat pa rin itong umiral sa isang lugar. Kung hindi, ang kaukulang Phoenix Nest ay masisira din kung ang source ay nawasak. Mga ad ng Pub Future. Dahil nanatili ang Phoenix Nest, ipinahiwatig nito na ligtas ang source. Tanging ang lokasyon nito ay nanatiling hindi alam. Ngayon, makalipas ang maraming taon, isang human boy na may Dragon Source ang dumating sa No Return Pass, nakatanggap ng pag-aproba ng Phoenix Empress, Phoenix Nest ng henerasyong iyon, at madaling pumasok dito. Mayroong ilang mga tagapagpahiwatig na nagmungkahi na ang pinagmulan na pinino ng tao na ito ay dapat na sa Dragon Emperor ng henerasyong iyon. Dahil ang mga pinagmumulan ng Dragon Emperor at Phoenix Empress ay nawala ng sabay, hindi nakakagulat na sila ay matatagpuan din sa parehong oras. Kung ito ang kaso, ang mga walang kabuluhang Grand Dragon na iyon ay hindi makakapantay sa kanya, at kahit na ang mga sinaunang dragon ng Dragon Clan ay maaaring makaharap ng maraming pressure sa kanyang harapan. Sa sandaling ito, 12 ng mga miyembro ng Dragon Clan ang nagtipon sa napakalaking square ng No Return Pass. Gayunpaman, maliban sa ilang young dragon, lahat ng iba pang miyembro ng Dragon Clan ay nagbago sa kanilang human forms. Ang iilang batang dragon na iyon ay kulang sa tamang kontrol sa kanilang kapangyarihan, kaya nalaman nilang mas kaunting enerhiya ang nauubos upang manatili lamang sa kanilang dragon form. Kahit na sila ay pinamagatang young dragons, ang ilan ay ilang libong metro ang haba. Ang ilan ay umaaligid sa itaas ng plaza habang ang ilan ay nakakulot sa malapit. Ang dragon pressure ay nananatili sa hangin. Sa parisukat, 5 estatwa ang naitayo, lahat ng mga ito ay anyong tunay na dragon, na ang pagkakaiba lamang ay ang kanilang kulay. Ang isa ay pula, ang isa ay puti, ang isa ay ginto, pagkatapos ay berde, at sa wakas ay itim. Sila ay parang buhay sa kabila ng pagiging mga estatwa, at sa unang tingin, sila ay parang mga tunay na miyembro ng Dragon Clan. Ang 5 estatwa ay bumuo ng isang bilog sa palibot ng parisukat, ang misteryo sa likod ng hindi alam na ito. Maliban sa mga estatwa, ang mga miyembro ng Dragon Clan ay nagtipon na lahat, kabilang ang 3 sinaunang dragon na nakita ni Yang Kai noong isang araw. Nang lumapit si Yang Kai, ang mga miyembro ng Dragon Clan ay tila naghahanda, at ang 3 sinaunang dragon ay bawat isa ay nagbubulong-bulungan.
Walang puwang para sa anumang pagkakamali dahil ang pagbubukas ng Dragon Pool ay isang malaking bagay sa Dragon Clan. Si Yang Kai ay hindi tumayo sa seremonya, diretsyong lumipad papunta sa Ji Lao San pagkatapos ng isang mabilis na tingin sa paligid at nagtanong, "Hindi ako huli, tama?" Nag-concentrate si Ji Lao San nang marinig niya ang boses. Nang ilingon niya ang kanyang ulo upang makitang si Yang Kai iyon, nagdilim ang kanyang ekspresyon sa galit. Noong unang dumating si Yang Kai sa No Return Pass, pinahiya niya si Ji Lao San. Siya ay isang Grand Dragon, ngunit isang 7th Order human ang aktwal na humawak at binuhat siya sa leeg na para bang siya ay karaniwang manok. Ang kanyang dignidad ay ganap na nasa ilalim ng atensyon ng lahat ng Dragon Clan at Phoenix Clan. Sa tuwing naiisip niya ang eksena noong araw na iyon, sobrang hiya ang nararamdaman niya na gusto niyang umubo ng dugo. Ang hindi inaasahang pakikipagtagpo ngayon kay Yang Kai ay parang pagkikita ng matandang kaaway ng harapan. Sa sobrang galit niya ay muntik na siyang mag-transform sa isang Grand Dragon para labanan itong muli sa kanya. Sa kabutihang palad niya, naunawaan niya na hindi ngayon ang oras para kumilos ng pabigla-bigla, kaya pinanatili kontrolado ang kanyang init ng ulo, sumagot ng mapait, at ipinadala binaliwala si Yang Kai. Sa kabila ng pagtanggi, kumilos si Yang Kai na parang malapit na magkaibigan sila ni Ji Lao San at walang tigil siyang nag-chat, "Ikaw si Kuya Ji, tama ba? Nagkita na kami dati. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang dapat abangan kapag papasok sa Dragon Pool? Ito ang aking unang pagkakataon, at hindi ko alam kung ano ang gagawin pagkatapos makapasok sa Dragon Pool. Kung may alam si Kuya Ji, pakiusap turuan ako ng isa o dalawa." Binigyan siya ni Ji Lao San ng malamig na tingin habang nananatiling tahimik. Pagkatapos ay nagpatuloy si Yang Kai na may nakaawang na labi, "Brother Ji, isa kang miyembro ng Dragon Clan kung tutuusin. Hindi ka naman magiging maliit, tama? Ang nakaraang okasyon ay talagang isang maliit na hindi pagkakaunawaan, bakit ito personal? Kung walang gumana, handa akong yakapin mo minsan." Gaya nga ng kasabihan, never mention ang sakit ng isang tao. Kahit gaano pa kahusay ang pagpipigil sa sarili ni Ji Lao San, hindi na niya nakayanan at sumigaw ng, "You court death." Sa isang inosenteng ekspresyon, kumurap sa kanya si Yang Kai at nagtanong, bakit galit na galit si Brother Ji? Magsasalita pa lang si Ji Lao San, ang isa sa mga sinaunang dragon ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin sa direksyon nila. Hindi siya umimik, ngunit ang pamimilit sa kanyang pananahimik ay napuno ng mga babala. Natigilan si Ji Lao San, samantalang mabilis na nakontrol ni Yang Kai ang kanyang mga kilo.